Hi everyone, good morning. Our Bible verse for today is all about Acts 16:34. And it says here, the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he and come to believe in God and his whole household. So sa Tagalog, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinahanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Ito pong verse natin to is isa sa mga teaching natin. Our true joy involves the salvations of our family. So, like yung jailer dito, sa verse na to, maaaring may posisyon siya sa buhay. Pero kahit anong posisyon natin sa buhay, kahit anong success, pero hindi ligtas ang iyong family, hindi tayo magiging masaya. Ang true joy ng salvation are ang pamilya, kasama yung pamilya natin. Our mission to build a Christ-centered in our family. Yung like kay Apostle Pablo, yung preach niya palagi is like Christ-centered. Ang mission natin sa buhay natin, makilala ang ating Panginoon. Hindi lang tayo, kundi lahat, buong pamilya natin. At tayo ay pagkaganon, nakatindig tayo sa isang matibay na pundasyon at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Ebanghelyo, ito ay namumuno sa ating tahanan. Ang ginawa ng jailer, dinala niya sila Apostol Pablo sa kanyang tahanan para maipangaral ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya. Ganon din sa atin, dalhin natin ang Ebanghelyo sa ating pamilya para magkaroon tayo ng Christ-centered family. Our family will only transform under the Lordship of our Lord Jesus Christ. Find the joy under the gospel of the Lord. Kaya kung yung pamilya natin pag nag-aaway, 'di ba? Minsan ang hirap magkasundo because walang common ground. Kapag yung pamilya natin napasa ilalim sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo, our God claims our relationship. Panalangin natin na ang Panginoon maghari sa ating pamilya. Panalangin natin na ang maghari ito sa ating pamilya. Because kapag naghari po yung ating pamilya, yung Panginoon sa ating pamilya, we find the true joy. Minsan kasi we find true joy through success. We find joy through wealth. Pero kahit magkaroon tayo ng ganun, kayamanan, success, pag hindi malapit yung ating pamilya sa Diyos, so hindi tayo masaya. Hindi tayo nagkakaroon ng lubos na kasiyahan, kaligayahan. So, fight for Christ-centered family. Ito yung dapat umiikot yung pagdidesisyon ng pamilya natin around Jesus Christ. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ang nagpapatakbo ng buhay ng pamilya natin. The gospel, yung gospel, yung fuel is maging Christ-centered family. Laging si Jesus ang basihan ng ating pamilya. Lahat ng gulo maayos sa ating pamilya kung we have Christ as the center of our family. Pag ang isang pamilya malayo sa Panginoon, ang kultura talaga ng pamilya hindi maganda, magulo. Iba ang godly culture. Ito ay natutunan dapat sama-sama yung buong pamilya. Ito yung battle kasi kadalasan natin na yung family natin dapat mamold sa ilalim ng ating Diyos.
mahulma sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Like marriage, kapag sa marriage, hindi si Christ ang centered, ang hirap ng mag-proceed sa apologize ang bawat isa. Kapag ang buong pamilya is a Christ-centered, everything fall into place as we grow, become matured into faith. So, sama-sama nating i-aim, i-goal na yung buong pamilya natin maging Christ-centered. And I want to share with simple prayer. Lord God, thank you for the gift of my family. I pray that our joy would come from knowing you and seeing our loved ones saved by your grace. Help me to bring the gospel home so that Christ may be at the center of everything we do. I ask for the strength to fight for a Christ-centered family, even when challenges come. Transform us, Lord, and under the Lordship, and let our home reflect the love. Help us to form the godly culture, reflect your love, that honors you in all things. I trust in your power to change and guide us and my family. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone, and God bless.